Yon, panibagong araw at panibagong buhay. Kain din na naman tayo mga kamama. So ngayon may mga gamit na tayo mga bago ngayon pang-vlog natin. Actually, yung pang-vlog natin na to may stand na siya ngayon. So ngayon nakatayo na siya. And then napansin nyo medyo maganda na yung lightning dahil bumili na rin tayo ng ano natin ng flashlight. Hindi siya parang flashlight siya. So the magnet siya, nakakabit siya dyan sa DJ Osmo natin. Actually dalawa yan. Yan, nakakabit na yung isa, nakabukas. Hindi ko kasi na-charge yung dalawa. So ito pinakita ko lang sa inyo. Yan yung gamit natin. Para test yung mga lightning natin sa gabi. Maganda. So ayun, tinry ko lang din siya. Actually sa Timo ko lang siya binili. So ngayon mga kamamaw, nagbabalik si kamamaw. So ngayon, papakita ko lang sa inyo mga kamamaw dahil kami ngayon is nakapag decide na kami ni Mrs. na magka-camping-camping kami. So, i-enjoy namin yung summertime na iba naman yung ginagawa namin. So, syempre, para bang dumarating kami sa point kasi na parang every summertime, parang puro ganun na lang ginagawa namin. Wala nang bago, wala nang parang excitement, wala nang kumbaga ba yung makagawa kami ng mga memorable things na ikikip namin sa aming sa aming mga parang mga alaala. Ayun mga kamamaw, bali ang ginawa ko, ayan, bago magsimula muna ang lahat, shoutout ko muna si Kuya Miguel, ayan. So happy 8th birthday kay Kuya Miguel. So yan yung subscriber natin na palagi nanonood sa ating YouTube channel, ayan. Shoutout sa iyo Kuya Miguel and happy birthday. Oh, ayan mga kamamaw, actually sa sobrang excitement ko mga kamamaw, kakatawag ko lang kaninang umaga sa mga campsite na pwede nating puntahan. So ngayon mga kamama, kasi ang setup namin ni Mrs. is itatry muna namin kami tatlo muna ni Jacob na kami muna magka-camping. So namili kami dito sa all over Saskatchewan, like 1.5 hour ang biyahe dun sa campsite. So ang ginawa ko mga kamama, sa sobrang excitement ko, nakapag-book na ako ng tatlong lugar na magkakaibang campsite. So actually para atas may idea lang din sila sa mga bago lang din dito sa Saskatchewan na mga gustong mag-camping. Para atas may idea kayo, magiging informative tayo sa mga sasabihin natin. Para atas hindi lang para sa akin yung gagawin natin, para sa mga gusto rin mag-camping dito. So ang reservation fee ay nagbayad ako ng $45 per night yun. So, ang sabi sa akin, based sa knowledge na alam ko, yung $45 na yun is for one night stay under 6 person. Pwede yung 6 person, pwede rin magdala ng pets. Dahil ako meron akong dalawang alagang aso, which is eto yung dalawa ngayon na yan. Yung dalawang bossing natin. Kita niyo mga kamamaw. So, yung dalawa sila, kasama sila. So, sa unang camping namin, mga kamamaw, is ako lang at saka si Mrs. Tapos yung dalawa, kasama ko tong dalawang aso. So, kompleto kami. So, may times na, we'll see, gusto ko rin ma-experience, mga kamamaw, yung magka-camping ako mag-isa, kasama ko yung dalawang alaga natin. So, may times na ganoon. Mahaba pa mga kamamaw, at maaga pa. Actually, nag-advance lang talaga ako ng request. Ng reservation para sigurado makakuha tayo ng slot. So after ng tatlong ito, or maybe pagkatapos na ng dalawa, magre-reserve na uli ako ng isa or dalawa pa. So yun, doon natin tatry siguro na magso-solo camping si kamamaw. So ayan, $45 per night sa lahat. So yung pala ang nangyari pala doon mga kamamaw, pag dito under ka ng Saskatchewan, pag tinawagan mo yung number na to, eto sabihin ko na lang para at least may idea kayo. May record pa tayo ng nung tinawag natin nakaraan kanina. Yan. Ang number nila is 1-833-755-7275. So, ayan, parang provincial lang Saskatchewan yan. So, pwede kayong magtanong doon. Kasi ako nung tumawag ako doon, under siya ng lahat ng campsite na gusto kong puntahan, sila yung sila yung, kumbaga kumukuha ng information sa lahat ng kung anong gusto mong At the same time, pag nakuha na yung information mo, kukunin na yung bank statement mo para for reservation fee. Ayun, so tatlo na yung napuntahan natin. So ano ba yung mga napag-reservang ko na campsite? Mamaya napag-reserva natin campsite is yung Blackstrap.
Actually, pinili ko yung Blackstrap Provincial Park. Siya yung inuna ko. Dahil usually yun kasi yung madalas na napupuntahan namin talaga ni Mrs. Since nung parang nagpipiknik-piknik lang kami. So, ayan, may tabi siya sa lake. So, usual, ang mga nakuha nating spot is yung malalapit sa lake. Then, at the same time, ang nakuha ko rin ay may kuryente. So, may kuryente siya. So, hindi tayo mahihirapan kahit pa paano kung mabibitin man tayo. Pwede tayo magdala ng mga mini electric fan or mini heater na hindi na natin kailangan ng generator. Actually, syempre sa camping, kailangan mo rin ng mag-provide ng gano'n ng klaseng generator para at least ramdam at feel na feel mo yung lugar. At the same time, for emergency purposes din, para kahit paano, meron kayong source of electricity. So, ayun. Pero sa ngayon, hindi pa kaya ng budget para makabili ng ganon. So, ngayon, inunti-unti lang natin yung gamit natin. So, ayun, napili ko yung Blackstrap sa Hindi ko na lang sabihin yung date, so surprise ko na lang kayo. Basta ito yung pinakauna nating by June to June. So, yung pangalawang napili ko ay ang Douglas Provincial Park. Ayan. So, sa Douglas Provincial Park, like around 1.5 hour to por ganun yung yung layo nila 1.5 hour. So, this is the second time na pupunta tayo sa camping, magka-camping tayo. Pero kasama na natin yung mga alaga natin, tsaka yung anak ko, yung dalaga namin. So, kompleto kami. Ay, pinareserve ko na siya. So, it doesn't matter mga kamama kung sabihin mo kailan tayo pupunta as long as ang maximum nila is 6 persons. So, yung sa mga aso, para sa mga may alagang aso dyan, pwede kayo magdala ng aso sa Blackstrap at saka dito sa Douglas Provincial Park. Pero make sure naka-on-leash yung mga alaga nyo. Hindi ka pwedeng mag-off-leash ng aso sa mga camping site na nabanggit natin. So, ayan. Kasama na sila doon. So, yung pangatlo ay ang Danielson Provincial Park. So, ayan. So, ang mga pinipili ko mga kamama, unang tatlong pinili ko ay yung malalapit sa lake. Kasi ako, natutuwa ako sa tuwing makikita ko yung mga alaga ko. At saka siyempre si Jacob, makikita natin for the first time na maglalaro sila, magtatampisaw sila sa tubig. So, yun yung hinahanap ko mga kamama na moment na iti-treasure ko habang buhay. So, ayan. Napili na natin tatlo ngayon. Nakapag-reserve na tayo, which is yung Blackstrap is sa June. And then, yung second is sa June din, yung Douglas Provincial Park. And then, yung pangatlo natin is yung sa Danielson Park, which is July ko siya nakuha. So, inano ko siya every 2 weeks. Every other week. Ayun ang inano. Kasi, parang masyadong mabigat tsaka nakakapagod din mga kamamo. Like, for example, may trabaho kasi tayo, di ba? So, every week tatrabaho tayo, magde-day off tayo. So, automatic yan. 2 days off lang ako. Siyempre, marami rin tayong gagawin dito. Marami tayong dapat asikasuhin sa bahay dahil pa summertime na. So, ang ginawa ko na lang para kahit paano, nakakapagpahinga at saka nakakabuelo rin tayo. Hindi rin naman din biro yung gastos siya kapagod, di ba? So, syempre, gusto natin yung, kumbaga ba, naka-ready yung katawan ko, naka-ready yung bulsa ko, naka-ready yung utak ko pag magka-camping kami dahil minsanan lang yan. Gusto ko maging worth it at saka magiging medyo, kumbaga, preparado tayo sa mga pupuntahan nating provincial park. Yun na mga kamamo, actually, sa mga nagka-camping dyan, sa mga madalas mag-camping dito sa Canada, actually talaga yun ang hilig ng mga tao dito, hindi lang mga Canadian, pati mga Pilipino. Yung iba may mga malalaki pa silang kumbaga mga parang mga naka-minivan pa sila. Yung iba naka-setup pa yung sasakyan nila na pang-camping. Meron silang nilalagay din na trailer, yung malaking parang kumbaga tulugan, yung campers ata tawag doon, yung campers na yun. Yun yung mga mamahalin, mga big time na campers na yun, tsaka yung mga kumbaga mga na talaga yun na kumbaga professional na sa mga pagdating sa camping. So ayun mga kamama, actually bumili ako ng konting gamit, konti-konti muna natin eh. So syempre sa mga di naman natin alam kung kapag nag-camping tayo, may mga times na pag nagpunta na tayo sa camping, nagsisimula na tayo, doon natin malalaman na sa next time, ito yung dadagdag ko kasi ito yung kulang. Syempre sa ngayon, hindi natin pwedeng makompleto lahat yan eh. Minsan by experience natin malalaman kung ano ba yung mga kulang sa mga gamit na pwede nating
magamit pag nandun tayo sa campsite. Mga kamamaw, bumili nga pala ako, dalawang klaseng lutuan yung binili ko. Isang dumating na to, yung ihawan. Yan. Yung ulingan barbecuehan. Yan. Uling lang ngayon, charcoal. So ayan, bumili na ako nito, which is mura lang to sa Timo. So itatry lang natin na trial lang. Tapos pag talaga medyo may budget na, di mag-upgrade tayo. Pero usual talaga, ang gusto ko yung mga ganito, yung maliliit lang. Alam mo bakit mga kamamaw? Kasi may times gusto ko mapil na pag yung nagsosolo camping ako, alam mo yung parang ang dami mong dala, pero maliliit lang siya. Yung talaga nga, syempre solo ka lang eh. Iba yung pakaramdam na nakaupo kang ganyan sa gilid, nakaupo ka lang, nag-aasikaso ka ng mga gamit mo sa camping, and then yung maliliit lang siya. So parang feeling ko na mas cute para sa akin, cute tingnan yung maliliit. Di mo kailangan ng malalaking gamit dahil kung ikaw lang mag-isa, ang hirap din maglikpit. Di naman din biro yun. So ayan, bumili tayo ng ihawan. Next, bumili rin ako ng butane. Ayun sa mga nakaraan vlog ko, nakita niyan, bumili ako ng butane. So para at least double purpose ang natin, bumili tayo ng diuling, bumili din tayo ng di-butane para at least Pero pag medyo talagang okay na, bibili din tayo ng mga electric griller. Ayan. Pero for now, para mas ma-appreciate natin yung first time campers natin dito sa Canada, tatry naman natin muna yung mga ganito maliliit, mga portable ba, na mabilis bitbitin at madadaling ligpitin at ilagay dun sa likod ng ating truck. Siyempre, bumili na rin ako ng gamit na talaga na parang, kumbaga ayoko na nang huhugot ako ng gamit dito sa bahay. Gusto ko yung gamit na nabili ko, siyempre hindi lang naman pang ngayong taon to, baka hanggang sa makakatandaan na namin ni Mrs. na ito na yung maging bonding time namin, dahil siyempre gusto ko ring masolo din si Mrs. ko. Gusto ko yung parang nakakapagkwentuhan kami ng kamilang dalawa, na alam mo yung nakatingin ka lang sa lake habang nagkukwentuhan kayo, nag-i-enjoy kayo, yung inaano nyo yung moment na parang habang tumatanda kayo, kayong dalawa magkasama. Yun yung mga gustong moment na gusto ko ma-experience kasama ang aking minamahal na asawa. So ayun, bumili ako ng extension cord para at least doon sa pupunta natin is may mga saksakan naman. So gagamitin ko na lang, bibitbitin ko na lang yun. Yun talaga pwede kong bitbitin yun. Yung sa pang winter time natin na pinansasaksak natin sa black heater natin sa sasakyan. So yun gagamitin ko para kung medyo malayo yung saksakan nung nila doon, meron tayong mahabang saksakan para maitawid natin yung kuryente at magamit natin sa ating camping. So ayan, dadalhin ko na rin to. Ayan, kailangan na rin to kung sakaling, sabi nga nila, for emergency. Sa ngayon, maliit lang na tag dito, na battery. Ay, pwede to. Battery bank. Pwede natin gamitin battery bank. To yung pang-start natin ng sasakyan actually. Magagamit siya, pwede siyang pan-charge actually, pwede. Magagamit natin yan. Dahil alam ko meron siyang USB cord. Ito. Ayan, dadalhin ko na lang din for power, dagdag, sa kuryente. Pero, syempre, may, naman kuryenteng magagamit naman dun sa, Pero, dadalhin ko na lang din para ate, sayang naman yung nabili natin dahil bago yung baterya ng sasakyan natin. So, hindi natin magagamit yan. So, bitbitin na lang natin. Hindi rin mawawala, mga kamamaw, ang ating vacuum blower. So, malaking bagay din yan, itong vacuum blower. So, alam ko pwede rin itong pambomba sa kama or sa kutsyon. Malaking bagay din yan eh. Sa mga lobo, ayan. Nakita niyo naman, Speaking of tent, mga kamamaw, is bumili na rin kami ni Mrs. So, actually, bumili na kami nung nakaraan, hindi ko lang naisama sa vlog natin. Ang nabili namin na yung Coleman, mga kamamaw. Ayan, kagandahan sa stand natin, pwede kong iangat, pwede kong ibaba. Ito yung Coleman. Ayan, nabili tayong Coleman na ang capacity niya is 9% tent. Ayan, malaki siya. So parang kumbaga isang malaking rectangle lang maitatayo natin na may kasama na siyang extra parang canopy sa ibabaw, which is kung uulan, hindi kami mababasa. So meron din akong actually may nakuha akong free sa Temo na canopy. So bala ko, pag kinabit ko tong tent na ito, para kahit pa paano may shades kami dito sa gilid, ididikit ko siya sa tent, tapos
Para kumbaga ba kung may tatambay kami sa ilalim, hindi na namin kailangan, kumbaga hindi kami mainitan para hindi na lang kami magkulong sa loob ng tent pag tanghali or sa umaga para kung gusto namin magpahangin, iano na lang namin yung canopy sa may harapan na mismo ng entrance ng tent para doon kami maglalagay ng mga upuan namin. So ayun, magandang klase. And actually, naka-less siya na $100. Kaya kahit na ayaw pa namin bumili nung nakaraan, kinuha na namin. So actually, nung bumili kami, meron pang isang Pilipina na kumuha nung tent na ito kasi magandang klase. So not bad siya mga kamama, for 9 people na siya. Ayan, ganitong kulay yung nakuha namin. So bala ko, siguro bago kami mag-camping, i-open ko para aralin ko kung paano buksan. Ayan, meron pa tayong ekstrang bata na nakaharang dito sa aking vlog. So mga kamama, ito may mga binili pa pala kaming iba na nakaraan. Pinakita ko na ito sa vlog ko. Ay bumili kami ng portable na electric fan. Ayan. Sinasabit siya. Para at least kung sakali lang may ilaw na siyang kasama. So, hindi na kami bibili ng lamp. So, ito meron na kami sa electric one, may ilaw na kami. At may padating na rin kaming order sa Timo na para siyang Christmas light na bulb. Tapos warm yung kulay, yung color yellow. Kasi pag yung white masyado yung ginamit natin, masyado nakakasilaw sa loob ng tent. Tsaka syempre, alam niyo naman sa camping site, madilim talaga dun eh. So, okay na yun, source of namin, light namin. Maganda na siya, hindi na siya masakit sa mata. Kasi kapag nag-focus kami sa sobrang liwanag, mahirapan kami, di ba? So, ito, rin naman to. Hindi battery to eh. Parang namin to, kumbaga sa mga alaga ko. Pag ako. Para kahit paano pag mainit sa summertime, meron silang pampano. Kumaga pampa-refresh ba dahil diba? So bumili na rin kami nito. LED, ayan sa mga nakita ng nakarang vlog. LED para LED. Tag dito yung solar LED solar na ilaw, sorry. Ayan, solar na ilaw. Yan, para dalawa binili namin. Tapos may binili na rin kaming plato kasi actually, pwede naman kami magdala ng mas magagandang plato, pero iba pa rin pag camping mga kamamaw. Iba yung feel ng pakaramdam mo na kumakain ka na alam mo yung mga gamit mong dala is yung pang camping talaga. Iba yung pakaramdam kaysa yung magdadala ka ng normal na plato. Parang hindi camping di ba? So, gusto mo ma-experience yung parang talagang nasa campsite ka talaga. So, kaya yan ang kinuha namin. And then, meron na rin tayong dalawang butane. Dalawa binili natin para magamit natin sa pagluluto. Yan, syempre mga kamama, hindi matatapos ang kumbaga hindi mag-enjoy ang isang camper kung wala kang upuan. So, syempre, kung may mga nakikita kaming mas mura talaga na pang camping na upuan, like minsan may $10 pa nga eh. Kaso nga iniisip mo, ganong katagal mo ba gagamitin yung tig $10 na yun. Although sabihin natin mura, makakatipid ka, pero in the long run, alam mo, papalitan mo yun dahil nga mumurahin yung kinuha mo, di ba? So, ito hindi naman siya totally mamahalin. Saktuhan lang. Parang nasa mid lang. Parang bili namin dito is, if I'm not mistaken, parang mga $40 ang isa. Which is, maganda siya. Ang ko sa kanya is camouflage. Camouflage yung upuan siya, upuan. So, wala siyang picture. Wala bang picture? Basta, ito na upuan siya mga kamama. Yan. Natry na namin. Umupo kami. Ang sarap sa pakaramdam. Kumbaga ba yung taas niya sa sahig, pag umupo ka, parang katulad na itong nung upuan ko. Ayan, baba ko lang yung Ayan. Parang ganito lang siya kataas. Pag nakatayo siya, ayan. Parang ganyan lang siyang kataas sa sahig. Tapos pag umupo ka, nakasandal kang ganyan, relax na relax. Tapos may lagayan ng drink sa gilid. Dito, pwede mong pang ng tambayan mo. So, ayun lang. Sa ngayon, ito pa lang yung mga gamit na namin. So, sa Timo, hindi ko pa na-order eh. Pero meron akong bucket list doon sa Timo ko na ito, papakita ko sa inyo. Isang pipindutin ko na lang, ma-order na siya. Pero titingnan ko pa rin, hindi lang ako sa Timo magbabase. Kumbaga, isinave ko lang din to sa
sa cart ko para at least kung sakaling pupunta ako sa Walmart, pupunta ako sa Canadian Tire, may basehan ako kung ano pa yung kulang namin. So sa ngayon, ito ang mga mga kulang natin. Ayan mga mamang. Ewan ko lang kung nakikita nyo ha. Ayan. So ayan ang kulang ko, yung peg, tsaka yung hammer. Ayan. Kulang din ako nung lutuan. Ayan. Gusto ko yung talaga feel na feel kung pang-camping yung gamit. Yun talaga gusto natin. Lutuan. Ito rin yung pangharang sa butane tsaka sa ihawan kung sakali mang humahangin, hindi mamamatay ang apoy. Ayan, mga lagay ng patis, mantika, suka, vinegar, kahit ano man yan, nandiyan na lahat yan. So, bibili rin ako ng carabiners para at least hindi man na natin magamit madalas, pero kung sakaling darating ang point, magagamit mo yung kailangan mo ng mga hook na ganyan, carabiners. And then, syempre, di mawawala yung table natin. Ayan, dining table natin. Ang gusto kong dining table, mababa lang. Kumbaga ba, aakma lang sa binili nating upuan. Ayoko ng mataas. Gusto ko talaga yung pakiramdam na parang halos nakasayad ka sa lupa pag umupo ka, parang ganon. Kaya gusto ko yung table ganyan. Ang bibiling kong ganyan is parang aluminum na para at least kung sakaling magluluto tayo ay hindi na tayo magdadala pa ng mga ibang extrang table. Nandun na lahat yun, doon na tayo magluluto. Tapos after magluto, ligpitin yung pinaglutuan, doon na tayo kakain. So ito, meron din tayo dito. Inano ko rin yan eh. Oh, yung mga hook na ganyan yung demagnet. Malaking bagay yan eh. Maraming yung pwedeng paggamitan. So ayan ang natin. Sa listahan natin na yan. So para sa akin, yun na lang yung parang feeling ko, mga kulang pang bibiling ko. Pero syempre, yun pa lang yung mga gamit. Yung mga gagamitin natin sa camping, yun pa lang yung mga gamit na nakita kong talagang useful. Syempre, kailangan mo ring go grocery ka pa. So maganda yan, go grocery tayo. Bibili ako ng mga pagkain o mga drinks na pwede natin gamitin sa camping. Ayun, kagandahan naman doon sa mga yon is every 2 weeks naman magka-camping time, may 3 tayong reservation na. So kung bibili tayo ng malamang magso-soft drinks mga juice, bibili na ako ng parang kumbaga pakpak na siya na pag hatiin ko na lang siya in 3 camping na hindi ko naman mauubos sa bigla na isang balot na gano'n ng soft drinks, maubos mo sa loob ng isang araw, hindi Kumbaga may extra na tayo para sa mga susunod nating camping, ay yung isipin natin is kung ano ba yung lulutuin natin. Ayun, syempre magluluto rin tayo sa camping natin para kumbaga may ma-complete package natin yung video natin na mapakita ko sa inyo na papunta kami, ito yung mga dala naming gamit, ito yung mga kakainin natin, papakita natin paano i-set up yung tent, although hindi naman kumbaga naka-pass forward na lang yan, makikita natin sa video, para at least kahit paano yung mga manonood din. Para sa akin, kung gaano yung enjoy na moment na na-experience ko, gusto ko iparamdam sa inyo, gusto ko makita niyo na masarap mag-camping. Actually, sa sobrang tagal na ngayon ko na lang na-realize na ma-try yung camping. Siguro dahil sa dumating ako sa point na parang gusto kong, minsan may times na gusto kong parang kumawala, gusto kong huminga ng malalim, gusto kong mag-reset. Alam mo yung isip, gusto mong tumakas sa pansamantalang sakit o stress sa ulo, hindi lang sa buhay-buhay, pati sa trabaho, lahat-lahat na yan. Gusto mong i-reset yung utak mo na maklear ba. Ilan naman ang habol ko, kaya gusto ko ring mag-camping para at least kahit paano mag-camping ako, iwanan ko lahat o ilipad ko sa hangin lahat ng mga bagay, mga mga hinanaing ba sa mundo joke lang. Kumbaga lang, gusto ko lang reset lang talaga ang gusto ko, kaya camping din ang naisip namin ni Mrs. The same time, relax. Tsaka make new experience, and then panibagong yugto ng ating
buhay dahil kumbaga ba ang buhay hindi natin masasabi yan kaya kumbaga ba hanggat may pagkakataon ka pa gawin mo na at saka syempre enjoy mo rin ang buhay mo dahil minsan lang tayo mabubuhay sa mundo ay mga kamamaw. Mga kamamaw, sana na-enjoy nyo yung simpleng vlog natin na pinakita ko sa inyo yung mga bagay na mabibitbit natin sa camping. So ayun mga kamamaw, sa mga pinakita ko sa inyo, sa tingin nyo ba mga kamamaw, ano pa ba yung mga kulang ni kamamaw na pwede nating gamitin? So ayan, mag-comment lang kayo dito sa vlog natin para kahit pa paano, idadagdag ko yan sa list ng ating mga dapat dali natin pa nagka-camping tayo, lalong-lalo na sa mga batikan na dito sa Canada when it comes sa mga camping. Ayun, sa mga kamamaw, sana na-enjoy nyo itong vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.